Hello everyone! Kita nyo naman sa aking mukha, medyo inaantok na nga ako pero super aga pa nga niyan guys. Katatapos ko lang po kasi magpa-laboratory at dahil nga sa sobrang aga pa, dumiretso na ako dito sa parlor dahil alam ko naman na maaga rin tong gumigising si ate. Mas maaga pa tong gumigising kaysa sa akin guys. Minsan nga nakikita ko before pagka pumapasok ako, alas 7 pa lang, open na ito si ate. Talaga naman, yan ang masipag guys na dapat tularan, di ba? Dahil nga nasasayangan ako guys sa oras, dumiretso na nga ako dito at para isahan na lang at hindi na pabalik-balik dahil wasting time pag gano'n na halimbawa na may mga iba tayong transaction dito sa bayan tapos uwi pa ako doon ang pagkalayo-layo sa amin. 'Di ba? So sayang, kaya dumiretso na po ako dito kahit na inaantok na ako. Ay syempre konting sacrifice din para sa atin, hindi naman din robot ang ating katawan kaya habang nililinisan ako niyan guys, talagang paidlip-idlip din ako konti. Ganun talaga yung buhay natin. Pagka gusto natin matapos yung isang bagay, gagawa at gagawa tayo ng paraan, diba guys? Ayaw ko pa rin sana magpalinis, kaya lang dahil aalis kami bukas, may appointment kami, wow appointment. Hindi guys, kasal po kasi ng aking pamangkin. So nakikita ko nga po yung aking paa. Ganun kahit na hindi tayo palaging bumababa sa mga putikan, pagka minsan, nakakaipon din tayo ng mga ingron. Yan, di ba guys, dry skin, pagka lagi tayo nakakapag-sapatos, lagi tayo nagsasapatos, di ba? Kaya nakikita ko nga, pagka naghuhubad ako ng shoes, talagang, ayan na, may nabubuo na tayo, may naiipon na tayong mga ingron, mga dry skin guys, at nararamdaman ko rin talaga na medyo makati na. At nakikita ko nga kasi, every time na magsusuot ako ng sapatos sa morning, syempre malambot guys, di ba? Parang gusto ko talaga kutkutin, kaya lang baka mamaya dumugo. So dito na lang kay ate, kahit na dumugo, isakto naman, talaga namang sigurado na makukuha niya yung mga ingron, yung mga kuko na nagsiksik dyan guys. Kasi alam nyo, pagka ako ang nagkutkut niyan ng mga kuko ko na yan, sigurado makukuha ko dyan, ipurudurog. I mean guys, yung putol-putol ba siya? Maliliit, hindi kagaya dito kay ate. Tingnan nyo nga po, pagka kumuha siya talagang sulit na sulit, kahit na dumugo pa yan ang dumugo niyan guys, basta makuha niya lang lahat. Kontento na ako niyan sa kanya. O kita nyo nga, di ba? Ang laki ng nakuha ni ating ingro na may kasama pang kukoy niyan guys. Pagka si ate nakakakuha ng ganyan, talagang gusto niyo tignan talaga guys. With matching hipo-hipo pa yan, tingnan nyo nga. In-experiment niya pa kung ano yung nakita niya, nahukay niya na ginto sa ating paa. Pero sa totoo lang, talagang nakakagaan ng feeling, di ba? Kasi nga, sobrang katinyan sa ating paa. Isa pa, iniisip natin guys, pagka nagsasapatos po talaga ako, masakit na kasi nga, naiipit yung mga daliri ng paa ko, yan, ganyan. Pagka si ate naman na nakakakuha ng ganyan sa aking paa, natutuwa din yan siya guys, kasi nga kung hindi raw nakuha, kung hindi namin nakuha, talagang mamamaga ng gusto yung aking paa, or yung mga daliri ko guys, pagka halimbawa na nagpalinis, tapos may mga naiiwan, sigurado naman talaga at magnanana pa yan guys, yung pagka may mga naiiwan, di ba? So, kailangan talaga malinis. Minsan, may mga naglilinis na for compliance na lang guys, na para lang kumita. Or yung iba, natatakot din talaga sila magkutkot. Kaya siguro hindi na nila kinukuha, natatakot silang dumugo. Kaya sa ibabaw lang yung kanilang tinatanggal, yung nakikita lang natin. Pero pagdating sa bahay, ramdam mo pa rin na masakit, di ba? Meaning may naiwan. At ayan na nga si ate. Pagka ganyan, yan, after ko magpalinis sa kanya kadalasan, hindi po ako nagpapalagay ng cutex guys. Pero dahil nga mayroon kaming occasion na pupuntahan, sabi ko sa kanya, lagyan niya ako. Pero light lang guys, yung mga simple lang. Hindi naman po kasi ako mahilig magpa-cutex sa kanya na as in yung mga colorful or yung may mga design kasi guys, bawal din po talaga sa amin yung ganun. Kaya ayan, habang nililinis pa nga lang ni ate, hindi pa po siya tapos dyan. Sinabi ko na kaagad sa kanya na lagyan niya ng cutex guys. Pero kahit na hindi ko na nga po sabihin kay ate na kung anong kulay yung ilalagay niya, i-cutex niya sa aking kuko. Alam niya yan guys, kahit na halimbawa natutulog ako, pagising ko may cutex na ako. Kasi nga alam niya yung mga gusto kong kulay, mga simple lang. At yun din, alam niya rin kasi sa related sa work ko guys. At alam niya rin kahit na sa buhok, di ba ganon, yung sa pagpakulay ng buhok. Kailangan, hindi po siya as in talagang makulay sa buhok na light lang kung gusto natin magpakulay ng buhok. Kaya minsan nagpapakulay din ako sa kanya. Alam niya rin kung ano yung mga gusto kong ilagay. Pero sa ngayon, mas feel ko yung kulay ng buhok ko na black lang guys. Yung lang, normal na kulay. Itong si ate talaga napaka-expert niya sa paglilinis ng kuko. Although nakikita ko rin naman po na marami siyang customer din sa buhok, sa pagpapagupit. Pero waging-wagi ito yung paglilinis niya ng kuko. Kasi nga siguro guys, tumanda na siya sa based on her experience talaga na super tagal niya nang naglilinis guys. Yung mga nagpapalinis na client dyan sa kanilang parlor, kahit na yung mga kasama niya minsan nakaupo lang na walang ginagawa at si ate yung customer niya, yung mga client niya nakapila-pila, talagang aantayin nila guys na matapos, nagtsatsaga sila na matapos si ate kasi si ate lang talaga
yung kumbaga maayos yung serbisyo niya guys, na kahit na tingnan nyo nga yun sa akin, ang layo-layo ng bahay namin, talagang pupunta pa ako dito sa bayan para lang magpalinis sa kanya. Pagka hindi ko yan siya dyan nakita guys, halimbawa wala siya, hindi siya pumasok that time, so babalikan ko na nga lang yan, titiisin ko talaga na kahit na masakit na yung aking mga kuko, titiisin ko yan. Basta maantay ko lang at sinisiguro ko na siya lang ang maglilinis ng aking kuko. Dahil hindi ko kasi sigurado kung kagaya rin sila ni ate na pag naglinis tanggal lahat. Kasi danas ko rin dati na nag-skip ako sa pagpapalinis kay ate dahil nga po nalipat kami ng bahay. So medyo malayo po dito sa bayan. At yun nga guys, gano'n na nga ang aking paa laging namamagagawa ng lagi pong may sira ang kuko, gano'n. Kasi nga po laging may mga naiiwan ng mga ingrown or dry skin sa loob. Kaya siguro laging namamaga guys, at alam nyo na pagka ganun, di ba? So talaga mauubos ang aking kuko kakapalinis pagka ganun. Halos every 2 weeks nagpapalinis ako guys, di ba? So parang over na sa pagpapalinis yung aking kuko dahil nga lagi kong nararamdaman yung pamamaga dahil gusto ko matanggal. Buti na nga lang guys, itong si Big Boss, hinahanapan niya ako ng mga husay daw na maglinis na kuko. At ayun na nga, pinresenta ko si ate sa kanya. Talagang hinanap ko si ate baka sakaling magustuhan. Kasi ganun din siya guys, pagka nagpapalinis siya, parang hindi rin siya satisfied sa mga naglilinis sa kanya. At ito nga, dinala ko si ate sa kanya. Ayun, nagustuhan niya. Kaya doon na rin ako, nakabalik ako sa kanya sa pagpapalinis kay ate. Buti na nga lang guys. At naibalik yung aking kuko. Talagang pinagalitan ako noon ni ate. Dahil nga sabi niya, kung saan daw ako nagpapalinis. Kasi nga yung aking mga kuko sa paa nagsipagliitan na dahil nga laging nasisira. Ganun pala yun guys, no? Dapat po pala inaalagaan. So, ilang months din yan siya guys bago naka-recover yung aking mga kuko. Talagang inaalagaan ni ate. Tapos, hindi niya muna nilalagyan ng cutex para makita niya yung pagtubo ng mga kuko at bumalik sa dati. Kasi dapat po ganun daw guys, maka-recover siya. At ayan, gumanda-ganda na nga kaya nasanay na ako na hindi ako nagpapa-cutex dahil nga sumusuot din ako ng closed shoes. Ngayon na nga lang, pagka every time na mayroong mga occasion, saka lang po ako nagpapa-cutex kasi parang nasanay na ako guys na ganun. Parang mas gusto ko pa na at least na ako na ganun na walang mga karte-arte sa katawan. At ayan na nga po, ganyang kulay lang yung aking palaging pinapalagay kay ate. At after nga po niyan, pumunta na ako ng NC para magpapalit sana ako ng sapatos ni Yaya. Dahil guys, ang nabili ko kahapon na gagamitin niya sana sa dagat, medyo malaki sa paa niya. So, kailangan papalitan ko. Yun na nga lang, pagtingin ko kanina, nung nandito na ako sa customer service guys, napansin ko, ang resibo na nailagay ko, punit na. Naku po, pinaglaruan pala ng Yayam. So, paano ko nga pala papapalitan kung ganun, sira-sira ang resibo. Alam niyo, pag akyat ko dito kanina guys, nag-check na ako, tiningnan ko na yung mga ipapalit ko ng mga item. So, ayun nga, pagtingin ko, wala. So, babalik na lang po ako ulit. Ang ginawa po kasi, pinag-request na lang po ako, request letter, then babalik daw po ako after 3 days para makuha ko po yung item na ipapalit ko. Hi, kasi nga po, pinakialaman ng Yayam ang resibo at napunit pa. Umuwi na nga rin po ako kaagad sa bahay para makapagpahinga. Talagang antok na antok ako guys, dahil nga pagdating ng 5 o'clock mamaya, meron po kaming appointment na naman, meron po kaming training. So, paano ba yan sa susunod na video ulit? Bye-bye!